natin sa iyong zona, bangag. So ginamit pa niya yung yung kanyang what do you call that? Yung yung Facebook page sa parang mala reporter. Reporter na puro kasinungalingan. Ulit-ulitin natin. Ibig sabihin palpak ang gobyernong bangag dahil may billions of intelligence funds. Pero hindi makakuha ng tamang impormasyon. Bakit hindi siya nakakuha ng tamang impormasyon? Kasi wala naman talaga silang ginagawa. Na kunwari ginagamit yung yung pondo ng pera ng bayan, yung intelligence funds na yan, para hulihin ang mga tumakas sa batas. Pero kung tutuusin, hindi na kailangan ng confidential ng intelligence funds, okay, ng AFP-PNP, ng Bangag Administration, dahil mismo siya nga ang mastermind. Yung asawa niyang pangit, butod, mudlo, putot, gurami, lahat na. Okay? Bigatla, alpotera, kidnapper, lahat na yung asawa niya, yung mudlo ang mata na lumuluwa. Okay? Na si Sandro Marcos, yung butlog. Pare-pareho sila, di ba? Lahat yan dapat sila ulitin natin, sila ang binibitay. Hello, hi, how are you? Kumusta naman ang mga pansit kanto nating buhok? Hello, mga palanggating telephone na hair. Di ba nag-uso ito ng mga panahon? Well, lagi naman nag-uuso, di ba? Sa atin, lahat ng panahon ay uso at nababagay ang ating alindog. Hindi katulad ng mga kawatan, ng mga magnanakaw sa kaba ng bayan. Handa na ba tayo sa mga panibagong hanash natin? Alright? Siyempre si Leonila Lamador, 89. Leonila Amador, 89. Yan, nangunguna si Arlene Marquez at ang mga palanggingging. Ayan, ay naku, sandali lang, nakalimutan natin na i-present ang ating ticker. Alright. So mag-subscribe na kayo sa ating YouTube, Boldiak TV. Siyempre ang ating Facebook, ang dami kasi tina-target tayo, di ba? Boldyakan, Maharlikan Travel and News, and Maharlika Network. Ang layo naman ng spacing niyan, okay? Yes, yesterday once more. Alright, mga kababayan. Ano ba ang mga eksenang kaganapan? Okay. Okay, tignan natin. Okay. Save natin to. Ano na mga nahagap ninyo mga atsi na mga balita? Ano na, mga hanash? Hi, Hazel Corpus. You like my hair? Sabi ni Mimi U. Marty. Thank you, darling. Okay. So today, ay nag-kumambyo. Kumambyo si Bangag. Hi, John. How are you? Okay. Si kumambyo si Bangag, nag-release siya ng statement. Okay. Unahin na kayo siguro muna natin yung kanyang statement, mga kababayan, or mag-recap tayo. Okay, recap muna tayo. Naalala ninyo, nung Friday sa Pilipinas, alright, sinabi ni Bangag, ito nasa harap ko yung kanyang statement, napakayabang, di ba? Grabe yung kanyang pagiging, feeling niya siya ay may bongbong o bobong radyo. Shout out, okay, sa palangga ko na, you know who you are, okay? Na nagsabi sa akin, sabi ni Miss Maharlika, di ba? Palpak na naman ang bobong or bongbong radyo niya. Tinalbugan pa niya sa kasinungalingan si Kula sa Castro, si Claire Castro. Okay? So mga palangga, alright, sabi niya dito nung ilang araw na, 4 days na, no? Nahuli na si Zaldico. O, di ba? Ganyan ang kaputahan ni Botomesa. Di ba? Syempre nga naman, kung ikaw ay walang alam sa larangan dito, I mean, not really walang alam, yung unang kahit nung may alam ka, parang, nahuli na raw si Zaldico. Di ba? Sabi niya, he is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently the custody of Czech authorities. Nasagot na natin yan, wala siya sa Prague. Alright? Hindi nakipag-ugnayan ang Czech authorities, even sa media. Then, ngayon, alam nyo kasi mga kababayan, magkaiba kasi ang approach ng batas sa Europa. Sa Europe kasi, for sure nandoon kayo dyan, ng mga nasa Europa. Sa Europe kasi, hindi, kumbaga, mayroon silang proseso na hindi porket na-detain ka or whatsoever,
eh magtatatawag sila ng media dahil ikaw ay congressman or whatever para picturean ng picturean. Kumbaga mag-o-optics sila. Nirerespeto nila yung pagiging inosente ng isang tao kung na-detain man, mga kababayan, dumadaan sila sa tamang proseso ng batas. Hindi katulad sa Bangag administration, okay? Magtatawag sila ng media, pipicturean, imamugshot ka. I-optics ka, sisirain ang buhay mo. Sisirain ang dignidad mo, reputation mo, like Meow, Congressman Barzaga, at marami pang iba. Kaya gigil na gigil si Bangag na gusto talaga niyang mga kababayan na masyadong excited ang Bangag dahil sabi, we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Soonest. So nag-expect ang mga demonyo, nako baka next day na, the next day, or within this week, or 2 days from now, 3 days from now, di ba? Sabi niya, we will keep the public informed as developments unfold. Sabi ni Bangag yan. Ano tawag dyan, mga kababayan? Yan ay pagiging high ng isang addictus benedictus, premature. Unang-una, hindi siya dapat ang nag-a-announce niyan. Dapat ang Department of Foreign Affairs o yung mga bulok, okay, mga bulok si Supot, John Vic Remulla, okay, dahil naman ang mahilig magyabang, mag-announce ng mga hearsay. It's the same thing. Ulitin natin ang ginawa nila kay Spokes Harry Roque na noon. Naaresto na si Harry Roque ng Dutch police, at iuwi na. Di ba? Remember that? Look at Harry Roque. Anong ginagawa ng aking partner sa vangag. Ngiwi. Butod. Di ba? I miss you, Spokes. Anyway, di ba? Tignan mo, nag-enjoy pa rin ang Harry Roque dyan sa Europa, di ba? Pa-travel na lang, ine-enjoy niya habang ang mga bangag ay gigil na gigil sa kanya na gusto siyang ipadukot, ipapatay o kung ipa-extradite o alam na natin lahat yan. So ang ginawa ni Bangag, mga kababayan, masyado siyang mayabang, masyado niyang fake news. Kasi siya nga ang father of fake news, di ba? Masyado niyang fake news na nagpakalat siya ng kasinungalingang balita na kahit wala pang confirmation ng arrest ni Bangag. Alright? Sabi niya dito, he is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Wala sa sinabi dito na kinonfirm ng Czech Republic o ng Czech authorities o sa Prague, dahil yun ang sabi niya, na oo, nandito nga sa amin, sa kustodiya namin, ito si Zaldico. Walang nakalagay dito. Sabi niya, we are in close coordination with the Czech government. Madali lang sabihin na we are in close coordination, pero hearsay, kasinungalingan, dahil wala naman siyang resource, wala siyang source, kumbaga. Wala siyang source na sinabi ng Ministry of Interior, na positive na nandoon nga si Zaldico. So ngayon, mga kababayan, ito lahat ay fake news. Kaya sunog na sunog di si Bangag dito. Sinungaling, misrepresentation, kaputahan na sinasabi na nahuli na. Di ba? Ang sabi nun ako, lagot na, ganyan. Ipapatawag na sa Senate hearing daw si Zaldico kung mapapatawag nila. Or sa tingin niyo ba, pag umuwi si Zaldico, makakarating pa siya sa Senate hearing o papatayin na siya? Baka dito pa lang, sa aeroplano pa lang or pag dinukot nila, katulad kay PRRD, di ba? Baka sa aeroplano pa lang, sa private plane pa lang, napapadukot nila, baka papatayin na nila si Zaldico. Ilang araw na ang sinasabi ni Bangag na nahuli na. Di ba sinungaling ang Jutang Jimenez? Napakasinungaling na siya talaga ang nuknukan, ang tatay ng kasamaan, kaimpyernuhan, ulit-ulitin ko, kapulburunan, kidnapan, droga, bottom, hoarding, smuggling, kidnapping, lahat na. Sobrang ginago kayo, mga kababayan. Right? Mahuli, kailan Bangag?
Okay, kailan mahuhuli? So ito'y propaganda. Kasi napag-alaman natin, nagmamadali si Bangag na dukutin si Zaldico o ipapatay si Zaldico para isama niya sa kanyang nalalapit na SONA sa July. Baka hindi ka naabutin sa iyong SONA, Bangag. So ginamit pa niya yung kanyang what you call that? Yung Facebook page sa parang mala reporter. Reporter na puro kasinungalingan. Ulit-ulitin natin. Ibig sabihin, palpak ang gobyernong Bangag dahil may billions of intelligence funds. Pero hindi makakuha ng tamang impormasyon. Bakit hindi siya nakakuha ng tamang impormasyon? Kasi wala naman talaga silang ginagawa. Na kunwari ginagamit yung yung pondo ng pera ng bayan, yung intelligence funds na yan, para hulihin ang mga tumakas sa batas. Pero kung tutuusin, hindi na kailangan ng confidential, ng intelligence funds, okay, ng AFP, PNP, ng Bangag Administration, dahil mismo siya nga ang mastermind. Yung asawa niyang pangit, butod, mudlo, putot, gurami, lahat na. Okay? Bigatla, alpotera, kidnapper, lahat na yung asawa niya, yung mudlo ang mata na lumuluwa. Okay? Na si Sandro Marcos, yung botlog, pare-pareho sila, di ba? Lahat yan dapat sila ulitin natin, sila ang binibitay. So ngayon, kinontak ni Bangag ang international media, nag-contact ng BBC o kung ano pa iba pang mga mainstream media na inulat na nahuli na si Zaldico. Baka magulat na lang kayo palangga. Baka mamaya makita nyo dito sa live natin. Nagkakapi kami ng live. Di ba? At number 1, hindi dapat si Bangag ang nag-announce, dapat Department of Foreign Affairs. The DFA, DILG, well, puro naman kasinungalingan yan, mga kababayan. Kasi wala silang control kay Zaldico. Sabi ko nga, hindi nila mapapauwi yan kasi sinabi ko na sa lahat ng mga immigration police na nakausap ko, di ba? Kinuwento ko sa inyo na si Zaldico, nag-claim ako na kaibigan ko siya. Sorry, Zaldi, kinlaim kitang kaibigan kita. Na ikaw ay hinahabol ng Bangag at papatayin ka. Remember that 2 days ago? Nung sinabi ko sa inyo, kailangan ko ma-confirm kung nandoon ba talaga si Zaldi. So sinasabi ko na ako nga pala ang kaibigan ni Zaldico. Siya ay congressman sa Pilipinas. Gusto ko lang linawin, gusto ko lang i-verify kung nandiyan ba ang aking kaibigan kasi magpapadala ako ng abogado dyan. Siya ay hinahabol, siya ay whistleblower ng Bangag, siya ay whistleblower sa Pilipinas na kung saan isiniwalat na ang presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. ay magnanakaw, di ba? Kung lumustay or nagnakaw ng bilyon-bilyon pera. Sabi ko, ganyan, whistleblower siya, Sinabi ko na sa inyo yan. Ang bottom line dito, mga kababayan, fake news, premature, misleading, propaganda, optics, name it. Kasinungalingan, kabangagan, high lang ang Bangag. Ibig sabihin, sinungaling, kapike-pikean to the highest level. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya ang ginagawa nila ngayon, damage control. Pakinggan natin ang damage control ni Bangag. Ano yung damage control ni Bangag? Listen to this. Bakit natin nasabing damage control? Okay, pakinggan natin at kayo na mismo ang what? So, nag-vlog sa kanyang bobong, sabi niya. Magandang araw po sa inyong lahat. At magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Zaldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. Fake news! Sinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Akala ko ba nauli nyo na? Fake news! Akala ko ba nahuli mo ng putang inakang adik ka? Buha ka ng genemas mo, salugsugin ko yung buto mo at buli mo eh. Pakinggan natin si Addictus. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs. Nung utusan? Ngayon mo palang utusan? Naulol ka? Inutusan ko ang Department of Justice, ang Foreign Affairs. Akala ko ba nahuling mo na?
Akala ko ba addictus? Ngagba, nahuli mo nang hinayupa ka? Eh bakit umutos ka na naman sa DFA? Tapusin mo natin yung kaadikan niya. Pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak. See that? Nakikipag-ugnayan, ibig sabihin, when you say nakikipag-ugnayan, wala pang kumpirmadong balita kung ano ba talaga. Kasi inuutusan ang DOJ, ang DFA, chuchu-chuchu, ang mga alpot, niyang mga kasabwat. Ibig sabihin, wala pang linaw. Kaya huling sunog na sunog ang boto ni Bangag dito. Tignan natin. Ayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Teka lang. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Teka, sadali yan. Sabi niya? Ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan Magpapadala ng high-level coordination team ito. para tutukan ito. See that? Kung nahuli na, bakit ka pa magpapadala ng high-level coordination team? Nahuli na pala eh. Diba? Sana in-endorse na sa inyo. Oh, eto na si Zaldico. Kasi atat na atat kang hayop, kang adik ka. But that's not gonna happen. Kasi hindi pwedeng saklawin ng Bangag administration ang Czech Republic o kahit saan mang bansa sa Europa. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod ng mga legal na hakbang. Ang mga ganitong proseso ay may sinusunod na legal na hakbang. After ka masunog, headline mo, nahuli ng hayop ka. Tapos ngayon, cambio ka. Di ba? Kapagitan ng mga bansa. Kaya may legal na proseso sa pamamagitan ng mga bansa. Dahil high ka nun, nung nag-post-post ka na nahuli na, ngayon cambio kang gago ka. Kailangan na sapat na panahon upang teka, pakinggan nyo to. I will focus. Sinusunod ng mga legal na hakbang sa Pakinggan nyo pagitan yan. ng mga bansa. Kaya nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Okay? May legal na proseso. Ano sabi niya? Coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod ng mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya, ang mga ganitong proseso ay may sinusunod na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kala ko ba nahuli na? Bakit ka pa may proseso pa na makikipag-ugnayan kang addictus ka? Lalong kumukulot yung buhok ko sa'yo eh. Alright. nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Nangangailangan ng sapat na panahon para maigawa ang tama. Ibig sabihin, hindi nila maiuwi si Zaldico. Yung salitang kailangan may sapat na panahon dahil nasunog siya ngayon, gagawa sila ng paraan, makipag-ugnayan pa rin kung saan, like after a month, 2 months, 3 months, di ba? Kung sakali na sila ay magwagi yung kanilang pagiging, yung evil nila, o tignan nyo, kahit na inanunsyo ni Bangag noong 3 months ago, totoo nga, ito, naaresto na. Kaya ngayon, talagang gumagapang sila. Galit na galit sila kasi sunog na sunog si Bangag dito. We'll bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. No, we will bring Saldi home when? Bangag, ano ba sinabi? May sinabi ba siya? He will answer to the Filipino people. He will answer to the Filipino people. You will answer to the Filipino people. Mga kababayan, nagpapakita na ang ginagawa ni Bangag ay damage control. Binabago niya ngayon ang narrative. After na sinasabi niya na nahuli, ganito, ganyan-ganyan, nag-backlash. Sa kasinungalingan, sa kahiyan, sa father of fake news, si Bangag. Kaya nag-shift sila ng narrative, nagbago sila. O, di ba? Nagbago, may dadaan tayong proseso eh. Mula sa nahuli na si Zaldico at hindi basta-basta maipapauwi kasi makikipag-ugnayan tayo dahil ang mga bansa ay mayroong proseso eklabush. Kaya sabi niya, may sapat, parang may panahon, di ba? May panahon at nakikipag-coordinate kami, may proseso, may tamang panahon, Ito ang tamang panahon. Now or never. Ipadalhin mo kung talagang nandiyan dyan si Zaldico. Kaso lang mga palanga, wala nga si Zaldico dyan. Nagkakapi nga. Diba? Nagkakapi, nag-enjoy si Zaldico. Wala po si Zaldico sa custody ng Czech Republic. Nakita nyo ba?
Hindi niyo ba napapansin? Back to back kami ni Harry Roque nag-announce, pareho ng oras. Ano kami, saraulo? Ano kami saraulo katulad ni Bangag na magba-back to back kami ni Harry Roque na magbalita na wala sa custody si Zaldico? Hindi naman kami ganun na magpapasunog ng ganun-ganun na lang. Hindi natin alam. Di ba? Malay mo si Harry at si Zaldi nagkita at kami din. You'll never know. Di ba? Siyempre, hindi lahat ng bagay ay dapat ilatag natin sa kalaban. Ang mga demonyo yan eh. Di ba? Ang sinasabi sa inyo, nahuli, ngayon nakikipag-coordinate. So kung nahuli na, di ba? Bakit nakikipag-coordinate ka pa? Dapat, ang statement niyan, confirm na ibibigay na sa atin si Zaldico sa ganitong petsa. Inaayos na lang natin ang mga papeles, chuchu, nakausap ko na si President Chubachuchu, ang kanilang secretary or Minister of Interior, basta kung sino man yung head, inassure na nila, sinabi nila na i-endorse nila si Zaldico at aantayin nyo mga kababayan si Zaldico sa ganitong panahon. Kaso hindi nga, sinungaling nga eh. Si Bangag hay na hay nun. Diba? May nagchismis sa kanya, hindi porket may intelligence na, ganito nahuli. Bagla kang magpo-post. Hindi ka naman vlogger eh. Presidente kang addictus. Well, what do you expect? Addictus ka. Di ba? Hindi ka naman vlogger na, yung ibang mga vlogger na mabigyan lang ng konting information, atat na sila na wala naman talaga silang source. Di ba? Pwede ka magbalita, magpatanong ka, pero kung wala kang source, manahimik ka. Manahimik ka kung wala kang source. Di ba? Kung hindi ka nananaginip kay katulad ni Maharlika, manahimik ka. Ganun lang yun. Huwag ka gagaya kay Bangag. Mauhuli, nakikipag-coordinate, chuchu-chuchu. Anong kaputahan yan, mga kababayan? Sasabi niya, sa tamang panahon. Ibig sabihin, sa tamang panahon, indefinite. Pwedeng 2 years from now, 3 years from now, 48 years from now. Kasi walang definite schedule or definite date. So ngayon, napipressure sila. Kasi nag-announce na si Bangag na nahuli na si Zaldico. Dahil si Zaldico ay nag-enjoy ngayon, naglaag-laag man siya ba, emote man si Zaldico ngayon, kaya ngayon pulburon storming. Pulburon brainstorming sila Bangag kung paano talaga nila mapapauwi o makikidnap si Zaldico by hook or by crook. Naghahanap sila ng mga tiwali. Okay? Mga tiwaling pulis o tiwaling, dyan sa Europa, para mabayaran nila, bigyan nila ng maleta para ialay lang si Zaldico, mga kababayan, sa mga Bangag, para isama niya sa kanyang sona. Na pagyayabang na, ito na, nahuli na natin ang mastermind sa flood control. Pero ang totoo, siya ang mastermind. Si Bangag ang mastermind, mga palangging-ging. So ang question dito, mapapauwi ba si Zaldico? Of course not. Paulit-ulit na pinapaliwanag ni Atty. Harry Roque na hindi nila basta-basta mapapauwi si Zaldico. Ang daming lumabas kasi nungalingan. Another king of hearsay, si John Vic Supot Remulla, na meron ng red notice, meron ng ganito, meron ng ganyan, merong golden visa, may chuchu-chuchu, pero lahat yun ay sinungalingan. Kasi mga kababayan, hindi kayang bayaran. Excuse me. May mga, of course, wala namang perfect na government kahit sa Europa ka. May mga tiwali pero very minimal, hindi katulad sa Pilipinas na lahat binabayaran ni Marcos Jr. ang mga tiwali sa AFP, PNP, lahat ng mga cabinet secretaries niya na tumatanggap ng maleta para baguhin ang narrative. Para pag nakawan kayo, magpo-optics, nagbigay-bigay ng gulay ang mga alpot, pero ang nakaw nila every minute ay billion. Diba? Bakit kumambyo si Bangag? Kasi sunog na sunog siya kay Harry Roque at saka kay Maharlika. Diba? Yabang-yabang pa siguro sabi ni Bangag. Siguro sabi siguro sabi na kanyang yung yaya niya, sino ba yon? Yung tumaba na sila lahat para silang mga drum. Sir, may intelligence tayo. Si Zaldico daw, naditin, ganun. I-post na natin. Big headline to, big big news to, ganito, ganun. Ang problema, kasinungalingan without even, di ba? Confirmation sa Czech Republic. Wala. Hearsay lang kasi kung meron yan confirmation, mga kababayan, nag-cite sana siya ng source. According to the Minister of Interior, that Zaldico is this, is that. Di ba? Kaso lang wala. Sinungaling talaga.
Okay? Mga kababayan, masyadong high na high si Bangag nung time na yon, kaya nagpakalat siya ng kasinungalingan. Yan ang malinaw pa sa sikat ng araw. Gusto tayong habulin, mga vloggers, mga commenters, na kakasuhan daw tayo. Kaya dapat, hoy, mga putang ina kayo, DOJ. Well, di nga naman, ba't naman nakakasuhan si Bangag, magkakasabwat sila. NBI, kaya dapat talaga sa kanila bitayin pati warik. Okay, dapat talaga kung pwede lang stone to gurgur ang parusa sa mga hayop na yan. Lahat ng Pilipino may hawak na vato. Di ba? Para durugin lahat ang mga hayop na yan sa kasalanang pagnanakaw, pangingidnap, pagpapakalat ng polburon, smuggling, kidnapping, what do you call that? Price gouging, manipulation ng pagtaas ng gasolina, pakikipagsabwatan sa mga oligarko. Yan yung kasalanan nila. Sabi ko, mga kapalangga, kulang pa yung buhay nila. Nakabayaran sa kahayupan na ginagawa sa inyo araw-araw. Ulitin natin, kahapon may namatay na tricycle driver. Tapos ano sinasabi nila? Oh, binigay na namin, tinulungan namin, ganyan-ganyan. Tinulungan nyo. Kailangan pa munang may mamatay. Sabi nga na isang interviewer doon, nung pangalawon ni Duterte, inilalapit ang serbisyo sa publiko. Hindi ang publiko nagmamakaawa, pipila ng ilang kilometro o pipila ng buong araw o maybe 24 hours from 3 a.m. to 12 midnight para makakuha lang ng jutang Ginemes na 5,000 pesos na yan. Kaya kung ako maging Secretary of Gurgur, yung perang yan, maleta, ipasok ko lahat sa mga bunganga nyo hanggang sa lumabas at yan nyo, literally, yung tangina ninyo mga magnanakaw kayo. Diba? At isa pa, wala nga extradition treaty, di ba? Ang Czech at ang Pilipinas. So, anong gagawin nila? Hindi ibibigay yan ng Czech kasi wala namang maibibigay na saldi ko. Di ba? Kasi si saldi ko ay wala sa detention center. Saldi, baka naman. Di ba? Baka naman. Ang dami-dami nilabas sila. Illegal stay, expired ang visa. Di ba? Cancel ang visa. Pero totoo naman, kinancel naman talaga nila. Katulad ginawa nila kay Harry Roque. Di ba? May may Interpol red notice. Lahat na lang ganyan ang mga pinagsasabi ng mga hayop na to. Mga palangga. Unang-una, ang Czech Republic o dyan sa Europa, hindi sila basta-basta nagsasalita na ito ang taong to, ito po, ganti to, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. At the end of the day, ang Czech Republic o ang Europe, kahit saan man dyan na bansang yan, okay, sa European Union, mga kababayan, ang may final say at pwede lang magsabi na yes, nasa amin dito si saldi ko. At ito kami ay nakikipag-ugnayan sa bansa ng Pilipinas para isauli na namin itong taong itong pugante kasi ganito, kasi ganyan. Again, mga palangga, sunog na naman si Bangag Jr. ninyo. Kaya galit na galit sila. Imagine mo mag-a-announce ka without proper verification. You have to verify. Eh ako nga, on the day na nag-announce si Bangag, di ba sabi ko sa inyo, nag-subscribe pa ako ng international call for $15 a month. Para tawagan lahat ng detention facility sa Prague, sa Czech Republic. Well, unang-una yung tinawagan ko yung Prague kasi yan sinasabi nila sa Prague. Pero lahat yun, buong maliit lang naman kasi ang bansa ng Czech, you know? Dating Czechoslovakia. So, ngayon, mga kababayan, tinawagan ko isa-isa. You know that already. Okay, nakinonfirm talaga sa akin mismo doon sa Prague na wala si Zaldi ko. Okay? Yun ang katotohanan, mga kababayan. Kaya itong Bangag yung presidente, hindi talaga ginagamit yung utak, ginagamit ang yabang, ginagamit ang sipon sa nguso niya, sa ilong niya, yung dugo sa gilagid niya. Dahil sa sobrang pagiging addict niya, na hindi na siya nakakapag-isip ng tama. Dahil ang totoo, hindi naman siya talaga nag-iisip ng tama. Nakita niyo yung announcement niya, yung vlog niya sa radyo, bobong radyo niya. Binabasa niya lang. And it's okay to read. Okay? Don't get me wrong. Okay lang naman nagbabasa kasi dapat, yun na, binabasa talaga para tama yung information. Kaso lang, wala naman talaga sa utak niya. Basa lang siya ng basa. Wala sa puso niya, lahat puro yabang. Walang proper verification. Ulitin natin, napakadali lang gawin yan. Kung ako, ang kanilang police attaché doon, or even, kunyari, nila doon, representante, di ba? Mga kababayan, isang araw lang, kuha ko na information. Sa Amerika nga ako, kuha ko information. Di ba?
Nasa Amerika nga tayo, kuha natin information. How much more kung nasa Prague ako? Diba? See you soon sa Prague. Diba? Malay mo, maya-maya, nandyan na ako, diba? Mga palangga, walang confirmation na naaresto nila si Zaldico. Lahat ito ay kasinungalingan lang. Dapat nilinaw ng Bangag Administration, ng DFA, ng Embahada na yes, ito, ganyan, ganyan, ganyan. Si Zaldico ay nahuli kasama mga pamilya. Asan ang picture? Buti pa ako may picture na nilabas. Ay, Vance Vlog, di ba? Ayan, kumukulot na tuloy. Kahapon, unat pa yung buhok ko. Ngayon kulot, bukas puputi na naman yung buhok ko. Hi, Yumi, you're here, my darling. Tapos na yung mga vlog-vlog. So, yun, mga palangga. Okay? Kung wala ka pang matibay, Bangag, matibay na ebidensya na nahuli mo si Zaldico, mag-shut up ka. Mag-addict ka na lang, i-enjoy mo lang, sunugin yung utak mo. At bobo ka, nakawatan ka, na-addictus ka, pagtrabahuin mo yung DOJ at DFA mo. Sila dapat ang umaaksyon, hindi ikaw. Tapos may mga drama pa sila ngayon, nagpa-interview yung kanilang police sa PNP. Nagpa-interview palangga, nakisyo nakahanda na raw ang paglalagakan kay Zaldico. 'Di ba? Nakahanda na. Tapos ngayon, paano mo ihahanda? Wala yung uhulihin nyo. Sino ikukulong nyo? Si Bangag ang ikulong nyo dyan. You're saying verify ng report, nakikipag-coordinate, ang mga alpot, mayroong legal processes, diba? Tapos ngayon, ano ang sabi? Nakahanda na ang kulungan ni Zaldico? Paano ihahanda? Sino kukulong nyo? Si Bangag ang ikulong nyo. Okay? Yan ang ikulong yung hayop na yan. May sinasabi pa doon sa, sino ba yung pangalan ng interview na yan? Anyway, wala namang kwenta. Nandito na, naka-ready na kami, ganito ang gagawin natin. Pagpadating niya dito, i-fingerprint, medical exam, then dadaan sa detention, paharapin sa Sandigan Bayan, mga ganong-ganong kaputahan, di ba? Ang tanong, darating ba talaga si Zaldico? Baka kung dumating dyan, nakalagay ako sa isang spaceship na bulletproof. Yes, Jessica Leder, nililiis talaga ng Bangag. 'Di ba? Yan ang mga sinasabi nila na ikukulong na, ito nakahanda na, 'di ba? Napaka-over, ano tawag diyan? Exaggerated or over projection, okay? Nagpo-project sila na may ikukulong sila, pero nasaan ang ikukulong ninyo? Alam niyo, kayo diyan sa PNP, mga jutang Jinemiskay, pumunta kayo sa Malacanang. Karayin nyo si Lisa Tanas, karayin si Bangag, karayin nyo si Marcos Jr., karayin mo si Martin Tambaluslos, si Pangandaman, si Bersamin, lahat ng mga kasabwat, dyan si Bonoan, lahat ng mga kasabwat, ang dami nun, pati dyan sa Maletas Kongresista, sa PNP, yan ang hilaan nyo, dyan nyo sila ikulong. Kasi hindi nyo makukulong si Zaldico. Okay? Wala kayong inaantay na Zaldico dahil mismo ang Bangag yung presidente, nagsabi na, sa tamang panahon. May proseso. Meaning, wala pang exact date, mga ulul. Mga julul. Diba? Nagpo-proseso pa lang. Ang tawag dyan ay over-pulburon. Hindi over-projection. Over-pulburon. Over-kabangagan. Diba? Exaggerated optics, black propaganda. Ayan, backlash. Sunog na sunog ang joto ni Bangag. Sunog na sunog ang joto ni Jangag. Diba? Lala ko tuloy yung panahon ng eleksyon na swak. Sabi ni Mang si Mac, diba? Sino yun? Yung si Angelica. Galit na galit pa tayo kay Angelica na sabi, wag pa bubudol. Diba? Pinarodi ko yan. Punyeta, million yan. Siguro 50 million, 100 million yata nanood nun. Swak na swak ang buto ni Bangag. Diba? Sa Bolini, too big. You know what I mean? So ngayon, mga kababayan, dapat tahimik kayong nagtatrabaho at magtrabaho kayo. Gusto talaga hulihin si Zaldico. Kaso, sabi nga, hindi pa napipisa ang itlog ng manok. Nagputak si Bangag na nahuli na raw. Kaso ngayon, sunog na sunog nga. Wala naman silang iukulong. Nagyabang na sila na ipapatawag sa sabi ni Lacson. Hindi magiging state witness si Zaldico kasi ang daming ganito, ganyan, may proseso, mukhang hindi siya magka-qualify kasi dapat ang magka-qualify yung may less na pananagutan, siya yung mastermind. Ulul! Another Julul Lacson. Ang may pananagutan yung amo mong si Bangag Jr. 'Di ba?
Tapos sasabihin yun nga, ng PNP, ayan, nakahanda na dito, chuchu-chuchu, eklabush, naka-ready na siya, ready na ang sa CIDG daw siya, ready na raw, ganyan-ganyan. Tangin na ninyo, asan yung hulihin nyo? Ando nagkakape pa rin. 24 na nagkakape. Wala kayong mabigay na detalye sa taong bayan. Puro kayo kasinungalingan. Puro kayo ka-optikan, mga hinayupa kayo. Lahat katarantaduhan, mga budol. Wala kayong pinagkaiba sa mga alpot na scammer. 'Di ba? Anak ng sekya na yan, sabi ni Comscout. Sana may video si Zaldi kung ano talaga nangyari sa kanya. Huwag kayo masyadong mainip. Mali mo, biglang mag-pop up si Zaldi dyan, oh. Zaldi, mag-pop up ka na! Zoom, zoom, zoom! O, di ba? Ay, nako, mga kababayan. And now what? Ibig sabihin, ngayon, ano, di ba? Monday ngayon sa Pilipinas. Anong eksena? Inday Sara. Wala na, bagsak na yung kanilang, wala nang kredibilidad yung nilabas ni Bangag na si Madriaga. Sila rin yan. Ano sabi ng report? Nasa pangalan ni Madriaga yung mga Ducati, ganyan-ganyan. Yung mga motorsiklo. So, kung nasa pangalan ni Bangag, ni Madriaga pala, di dahil si Bangag. Oo, na-confirm na sa pangalan ni Madriaga ang mga motorsiklo na sinasabing pinabili daw ni PRRD. Ang putang inang ito. So, kung nakapangalan sa kanya, okay? Sa kanya, hindi naman nakapangalan kay PRRD. Tapos yung sinasabi, syempre na inutusan siya ni PRRD, doon pa lang sa painting, palpak na. Wala nang kredibilidad. Doon sa cheque na pareho ang date, na hindi naman na in cash, na wala naman talaga siyang bank account, di ba? Oh, wala. Lahat. Pero syempre, hindi natitigilan si Inday Sara. Kaya dapat hindi natin titigilan itong mga jutang genimes na ito, mga kababayan. Dapat maglabas ng video si Zaldi ko. Tingnan ko muna, baka na-send na. Dali lang. Check natin. Okay, tingnan natin baka mayroong bagong balita. Ganun pa rin naman. Basta, ang masasabi ko lang sa inyo, mga kababayan, wala po sa custody ng Czech Republic ang Zaldico ninyo. Ang Zaldico. So ngayon, ini-etchos na kayo ni Bangag. Ang napag-alaman natin is ganito. They will buy time. Okay? I-delay nila na, mag-release nila sa from time to time, sasabihin na nakipag-ugnayan sila. Di ba matagal naman na nilang sinasabi yan, na nakipag-ugnayan sila? Nakipag-ugnayan sila sa Portugal. Remember that? O asa na? Di ba, ang sinasabi ni John Vic Supot na may Portuguese visa daw, may golden visa daw si Zaldi, tapos biglang, tawag doon, sa Sweden. Okay? Authenticate or apostille si Zaldico doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Di ba nagulat sila? Nagulat sila Bangag. So, noon pa sinasabi nila nakipag-coordinate sila sa mga authorities sa Europa. Anong petsa na? Mahigit isang taon na, anong petsa na? So, ito ngayon, ang drama ni Bangag, dahil sunog na sunog siya sa kanyang script, ang gagawin nila, nakipag-coordinate kami. Tapos, nagbabaka sakali sila, nagagamitin nila yung mga maleta, magbabayad sila dito sa Europa, mga kababayan, para maipagkanulo si Zaldico sa kanila. Para mabura itong pinag-uusapan natin na hindi fake news si Bangag. Tapos babalik tayo rin, kayo yung fake news. Tignan nyo, fake news si Maharlika at si Harry Roque. Kasuhan na naman yan. Di ba? Mga ganon. Di ba? Tama si Marcos Jr. Pero ang tanong, kailan ka nag-ulat? Di ba ngayon? Okay? Tapos natin paan natin para masaya. Okay? Di ba? Ngayon ka nag-ulat-ulat. Tapos after 2 months, 3 months, 4 months, after a year or 6 months, sabihin nyo, tama si Bangag, nahuli na nga si Zaldico. Julul! Di ba? Nag-backlash, sinungaling si Bangag, kaya dapat yan ay stone to gurgur. Kulang pa ang buhay ni Bangag, ang buhay ng pamilya na lahat hanggang sa kaduluduluhan ng ang kanyang mga kawatan. Dapat talaga sila ay lipulin sa mundong ito at hindi na pamarisan at hindi na magkalat ang lahi nila. Dahil hanggat nagsasaling lahi sila, nagsasaling maleta din, nagsasaling din ang mga ninanakaw ng mga hayop na ito. Alright? Jessie, wala pa akong balita. Alright? Celeste pala.
Yes, always the misvindicated. Niloloko ni Bangag ang Pilipino. People, wag na kayong magpabudol. Ganyan-ganyan. Okay? Nakakalungkot ang mga nangyayari sa bansa natin. Panahon ni Tatay Digong, ang sarap umuwi sa Pilipinas. Ngayon, nakakabahala na, sabi ni Track Merto. Exactly. Sabi ni Otilta, ang hirap basahin ng pangalan mo, Palangga. Basta gusto ko siya basahin kasi pagkagwapa, Jude ni Palangga. Bisag ko tagkot. Of course, darling. Hindi kaya yan. Hindi yan kaya ng mga alpot at ng mga, diba, pasuotin mo ng iba't ibang buhok yan. Mga mukha silang ewan. Diba? Nag-iisa lang ako. Wala akong katulad. Wala akong kaparis. Wala kang kaparis. Ang ganda, ganda, ganda mo. Binago yung lyrics. Alright. Sana mag-people power na, sabi ni Jojo. Mami, lugar na check, pero yung nahuli si Saldi ay uncheck, sabi ni Den Scorpion. Corrected by. Di ba? Yun. Kaya mag-ingat talaga kayo sa mga alpot, mag-ingat kayo sa mga sinungaling, sa mga bangag, o sa mga delusional, you know? Di ba? Dito lang kayo, toto kayo, hindi ko kayo bibigyan ng fake news. Kailan ako nagbigay ng fake news sa inyo? Meron ba akong fake news na binigay sa inyo? Mag-cite kayo na kahit kalahating fake news, wala. Di ba? Ay, Don Rolando, ito yung binigay mo sa aking, social na cherry wine something? Waiter, bartender, can I get more? All right, darling. All right. Ngayon, mga palangga, ano gagawin natin? Tuloy-tuloy pa rin natin bola kang si Bangag. Sabi mo, oy, pahiya ka kay Maharlika, no? Kaya Harry Roque, no? Yes, sabi ni Jojo, never tayo nag-fake news dito kasi, once na nagbigay ka ng fake news, masisira yung kredibilidad mo. Hindi tayo dito one-hit wonder. Maharlika, mga palangga, 11 years na ako sa pakikipaglaban para sa inyo. Kung minsan kumukulot yung buhok ko, minsan pumuputi yung buhok ko, minsan naging afro yung buhok ko. Diba? Si Jalpot, nagpa-jiyot, sama Shoshunda, nagbiga-biga. Speaking of Jalpot, yung mga double agents, ayan, natutumba na sila. Oh, ngayon, di ba, inaway ako nitong inaway ako ng mga yawa. Teka, may post ba? Si Inday Sara ba nag-post nun? Yeah, I think hanapan ko lang si Inday Sara. Okay, mga kabala, punta tayo kay Inday Sarang maganda kasing ganda ko today. Okay? Ngayon, mga kababayan, abala si Inday natin. Ingatan natin, 2022, eto na, panibagong abangan na naman natin doon sa confirmation of charges kay PRRD. Kasi ang bottom line na pinaglalaban natin dito, ang Pilipino na pinaglaban din ni PRRD. And now what? Nagwatak-watak na itong mga kumampi kay Alpot. O kumusta na sila ngayon? Di ba inaway nila ako, ang beauty ko? Dinedba ko lang sila. Ngayon sila na nag-away-away. Oh, di ba? Always vindicated. Hindi naman ako sa nagyayabang dito. Kasi mahirap magsinungaling. Hindi ko kaya na magsisinungaling ka dito, tapos magdadakdak ka pa rin dito. I'm not like that. Pag ako nag-deliver sa inyo ng kasinungalingan, it's either na mag-hibernate na lang ako. Di ba? Mag-hibernate na lang ako kasi patuloy ako magpapakalat ng mga kasinungalingan dito katulad ni Bangag. Right? Lahat ng in-expose ko sa inyo, magsimula sa flood control, ako yan eh. Hindi si Bangag ang nag-expose niyan. Na sinasabi ni Clarissa, tara-tara, si Bangag, si Pangulo ang nagtatrabaho, nag-expose. Ulul, ako nag-expose niyan. Diba? Nakasuhan niya ako dyan. But, okay na yun. Who knows? Diba? Okay na yun. Patapos din yun. Ako ang nag-expose na itutumba si Pangulong Duterte. Ako nag-expose na kidnapin not really kidnapin. Ito, hindi sinabi ko ang saltang kidnap na itutumba si PRD, si Pastor Kibuloy. Look at that. Inday Sara and everything. Wala nang iba. Wala nang iba. Da-da-da-da-da. Sana may lyrics ako. Di ba mga palangga? Madam, okay? Tungkol kay Zaldi ko, ang sabi ni Michael, ano yung comment ni Isguera? I don't know, sino ba yun? Yung pangit? Hindi kasi ako nanonood sa mga pangit. Yes, Mia Pochi na nagmamaganda. Grace, sino to si Grace? Ako shout out kay Miss Grace Ivana. Who's Grace Ivana? Oh, Grace Ivuna? Oh, Grace, di ba? Speaking of that, kita mo, natuto. Well,
I think I have to say this, dapat, dapat malaman nyo din, kasi yung mga Team Alindog, alam mo naman yan, na-realize na nila. Na lahat ng sinabi ko totoo, patungkol sa pagbababoy nila kay PRRD. Yung panunulisit nila in behalf of what? Using the name of PRRD, nagising na kayong lahat. Sabi ko sa inyo, hindi niyo ako kaaway. Inaaway niyo ako. Di inaaway kayo ng Team Alindog. Mabutangin na. Inaaway niyo ako. Ako pa ba ang aawahin ninyo? Diba? Wala akong time sa inyo. Ba't ang Team Alindog, they have a lot of time for you. Diba mo? Pati si Inday Sara, nag-post. Ilang beses nag-post si Inday Sara, nag-release pa ang Pamilya Duterte ng RodrigoRoaDuterte.com na kung saan pinapaalahanan ang mamamayang Pilipino na ang Pamilyang Duterte hindi po nangingi ng donation, hindi nagbibenta ng libro, na gamit ang pangalan ni PRRD, hindi nagbibenta ng kung ano-ano, gamit ang pangalan ni PRRD, walang ganon. Di ba? Kasi nakarating sa akin na nag-sorry. Nag-sorry daw sa akin na itong si pero okay na yun. Ang importante nalaman ninyo. Yung mga kaaway ng Team Alindog, actually, we're not really kaaway. Alam mo, ang problema kasi, sumausaw kayo. Ang binuking ko lang, yung demonyitang alpot na 12 anak. I'm going to Bacolod to do the alpot. I'm going to Bacolod to do the giyot, the shonda. Kulang pa ba ang binigay sa'yo ni Rasa? Tiyan mo, sunog ka na ngayon, girl. Pati yung mga nagkakampi sa'yo na pagtanggol sa'yo, sukang-suka na sa'yo. Nag-release na naman ng 1 day ago. Meron na namang lumulutang na isang individual na nagpapakilala bilang ako sa isang messaging app. Muli, pinaalalahanan ko ang publiko na maging maingat sa mga kausap sa anumang messaging app at huwag basta-basta magbigay ng mga impormasyon. Di ba sabi ni Inday, wag magbigay-bigay ng impormasyon, tapos yung mga alpot na nagpa-jiyot-jiyot, kinuha kayo yung mga impormasyon nyo doon sa tay kami naman. Kumusta na kayo? Nagkampi kayo sa isang puta na bumibika ka ang bilat. Saan ka na ngayon? Jalpot. Mabubulo ka sa kumunoy. Bubusa kita ng wine. Wala nang wine. Tingin pa nga, waiter, can I order more? Ay, nako. I mean, hindi nyo ba nahalata? Sa mga nagmamahal kay PRRD, huwag kayo magpapabudol. Diba? Kung bentahan kayo ng mga pangalan nila, okay lang yun. Like ako, meron tayong mga susunod. Ayan, marami tayong mga items dito. Pero I'm really, really busy dito sa akin everyday. Ang dami nating items, ang ating mga collection, hindi pa nare-release. Diba? Dahil ang dami nating inaasikaso sa buhay. But I'm not selling the name of PRRD. I'm selling my own Alindog. My own kulot. Gusto niyo ba bumili ng wig sa akin? Ayan, dapat may ganito kayong wig. 'Di ba? 3 na lang daw sila. Dapat mga ganito, alam nyo, pag tunay ka na maganda, pag-usapan natin ang tunay na mga maganda. Pag tunay ka daw na maganda, kahit anong buhok mo, babagay sa'yo. Next time, kalbo na ako. Kalbo na ako next time naman. Para katulad kamukha ko sino ba yon? Who's that? Demi Moore. Okay? Ang kabataan ni Demi Moore. Right? Ang political animal. Si Jalpot nagpa-jiyot-jiyot. Si Jalpot nagpa-jiyot-jiyot. Sama susyunda, nagbiga-biga. Si Jalpot nagpa-jiyot-jiyot. Ano ba? Anyway, mga palangging. So, dito, sinisikap natin na mabigyan kayo ng tamang impormasyon. Okay? Kahit na, okay, lalo na kami ni Spoke Sariro, kasi Spoke Sariro, tinatarget. Ako din tinatarget ng mga hayop na yan. Di ba? Alam niyo naman yan eh. Meron, matagal na yan, 2023 pa lang, meron na akong death threat. Anong ginawa ko, mga kababayan? Nireport sila. At bumili ako ng isang box na brat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  para ilalagay ko sa sasakyan ko. Tapos meron ako mga pag ganyan, di ba? May tirador pa ako. Para pag nakita ko si Lisa Tanas, paharang-harang sa daan ko, talagang titiradorin ko yung bilat niya para wasak agad. Tapos yung buli ni Bangang, paghaharang-harang sila sa daan, paghaharang-harang sila. But, I have to protect myself. May wasay pa ko. Alam niyo yung wasay? Sino nakaalam ng wasay? Andyan, nasa ano lang yan.
may Wasay, may Sanduko, Pedro Penduko. Inday Sara, kunin mo ako ng Secretary of Gorgor, tapos ang problema ng bayan. Di ba? Isang tsubahan lang yan, tapos na yan mga yan. Impas talaga sila. Yes, Daday. Yes, na-miss ko na siya. Yes, I miss Harry Roque. Di ba? Harry Roque. Alam mo, ang bigas din ng mga foreigner sa kanya. Harry Roque. Ang social, di ba? What's your name? I'm Harry Roque. So, ayun, mga palangga. Oh, andito ang Mati Malindog. Channel 167, Maui, napanood ko yung mga dramatization nyo, nabiyak nyo na, no? Di ba? Bonggang-bongga. Pero alam nyo, ako naman is ganito. Nagpapasalamat talaga ako sa Team Alindog ko kasi, syempre dapat maraming time. Yung mga yan, di ba? Nagtutulong-tulong para i-expose yung mga sindikato. Ini-expose yung mga double agents. Ini-expose yung mga nanloloko. Kasi hindi pwedeng isa lang ako. Dapat marami tayo, right? Marami tayo. Kaya thank you, Team Alindog, dahil nandiyan kayo. In-expose. Balit ako, galit itong itong pangit. Di ba? Wala na yan. Kasi ginagamit nila si PRRD para naghihingi sila ng pera sa politiko. Di ba sinabi ko sa inyo? Oh. I think pwede kong sabihin. Yeah. Oh. Pati si Manong. Gustong gamitin ng mga putang ina. Oh, ayan, sinabi ko na. Manong, Chavit, shoutout sa'yo. Oh, di ba? Pati si Manong, idadamay nila sa anuhan nila, kaputahan nila. Oh, yan, mga ganyan dramatization. Now, you know? Yes, may palako-lako dyan, axe. Di ba, Yumi? Mga putang ngayon, nabuking na kayo. Kung sino mga pinupuntahan ni Alpot para manghingi ng pera, kapal na mukha mong hayop ka. Hindi ka pa nagsawa sa paggamit kay PRRD? Pasok ko to sa bilat mo nang mawasak na yan eh. Di ba, mga palangga? Teka lang, baka nag-text si BFF. Mukhang nagpapahinga pa. Ano oras ba sa Europa ngayon? Clock. Time check. London, 7:28. Masyado pang maaga. Anyway, mga palangga, so yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Mga kababayan, nag-backlash ang kasinungalingan ni Marcos Jr. Mia Pochi, how are you? Nag-backlash, hindi po totoo na si Zaldi ay mapapauwi nila anytime. When I say anytime, next few days, next week, or next month. Okay? Kasi Zaldi ko is in good hands with Metrobank. He's in good hands. Basta he's in good hands. He's okay. And ang alam ko, nag-enjoy siya ngayon sa kanyang laing. Favorite niya yun eh. Diba? Mga taga Bicol, diba? Sarap kasi magluto ng laing. Yesterday, Barkadahan Forever. Shout out to all my Team Alindog family. We are family. Dan. Okay. Yes, solid Maharlikan ako. Thank you very much. Ang ating mga palangga, the Alpotera vloggers, mga patay gutom, kaya nangungurakot sa mga OFW sa Bilidodi. Correct. Okay? Ang Team Alindog, hindi nanunulisit katulad nila na gumagamit sila. Nakadikit kami kay Inday, ganun. Kung na-appreciate nyo yung Team Alindog, na-appreciate nyo kami, di maglapag kayo ng 1 milyon agad. Di ba, yung mga mayayaman na, lapagan tayo ng kayo pala, hindi pala ako kasali. Lapagan kayo ng yaman. Kung na-appreciate nyo. But that's not, solicitation. Kusa, sila ang ginagawa nila. Benta-benta, buhay ni PRRD, gawang pelikula, ipakita ang buto ni, mga ganyan. Di ba? Puro kaputahan natin ginagawa. Tingnan nyo. Maniwala lang kayo sa akin, hindi kayo mapapariwara. Okay? Ang mangyayari pa sa inyo, lalo kayong ma-educate at lalo kayong gaganda like me. Right? Dapat ganito yung mga aurahan natin. I really like this hair. You like this, mga palangga? Gusto ko to. Anong gusto nyo? Bukas siguro kailangan puti na naman yung buhok ko kasi feeling ko, may moment kasi ako, minsan gusto ko oldie, minsan gusto ko naman afro ko. I will wear my afro. May afro ako dyan para akong local dito sa America. Like, right, Helen Chen? Sabi ni Helen Chen, mga Team Alpotera ay sobrang yabang. Kala mo mga sosyal. Oh my God. Kadiri. Kadiri naman, tagi mo ang papangit nila. Puro sila filter. At least tayo lighting effect lang. Ganda ng lights ni Palangga, di ba? Thank you, Jo. Tingnan mo yung mga yan. Tapos kailangan pa lang i-edit yung mukha ko para magmukha akong pangit. Excuse me, nakita ko ng mga taga-Hague at saka sa Europe.
organic ang beauty natin. Kaya dapat pumunta ako dyan, lalo ako magiging organic para bonggam-bongga. Yes, darling. Mary Joy. Okay, Yumi, ano sinababatiin ko? Oh, wow naman! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Madam Tusha! Happy birthday to you! I wish you all the best, Madam! Magkita tayo very soon. Malay mo, sa cruise or sa Europa. I'll see you, Yumi, ha? Kayo naman, nakakalipad kayo. Tayo ng Tibalindog. Planuhin natin ang ating mga hanash para bumula ang bibig ng mga kalaban. Alright, of course, si Ruby RGYC Vlog ng Vancouver, Canada. O, diba, mga palangga ko nandito, si Rayson, ako arkitekto, si Michael, update kay Dean. Wala pa akong update palangga. Okay, hawak ni Maharlika ang beat. Okay? Yes. Hindi, meron na ako yan. Hawak ko ang beat. Ang gusto kong gawin yung Mamang sorbetero, tayo'y sumayaw, kalembang ng bilat ni Lisa Tanas, ating hukayin ang buli ni Bangag, sa laksak ka ng baso. Anyway, ay ka-birthday pala niya si Beshi, sabi ni Annie Bunch. Alright, mga palangga, happy birthday Madam Tusha again sa akin, mga palangga, nagmamahal sa akin since 2015, 11 years na po tayo magkakilala. Mas kilala niyo pa nga ako kaysa sa sarili ko. Mas na-memorize na yata yung mga kwento ko, kwento ng buhay, kwento ng pakikipaglaban. Ang importante, magkasama tayo, Joanne Pantoja and Galaxy. Alright? I'll see you again later. Bangag, bangag, bangag. Sana magurgur ka na soon. Bye.